Boruto to Blue Vortex Chapter 17 Full Review. Wala nang intro, simulan na natin to. Chapter cover Araya at Yodo. Sheesh! Title, Wild Beast Cubs. Nagsimula nga ang chapter na to sa flashback sa utak ni Sarada na patungkol nga sa sagutan na naganap sa pagitan nilang dalawa ni Sumire, na kung matatandaan nga natin nagselos nga itong si Sumire dahil inunahan nga siya ni Sarada na yakapin si Boruto sa chapter 6, at nagalit din siya kay Sarada dahil hindi nga nagtitiwala si Sarada na may plano nga si Boruto at hindi nga nila kailangang tulungan itong si Boruto sa ngayon dahil magiging sagabal lamang sila dito kay Boruto. Kino-consider nga dito ni Sarada yung mga words na binanggit sa kanya ni Sumire sa nakaraang chapter, at ito nga ay maaaring maging distraction na pwede ngang maglagay sa kanila sa panganib sa kalagitnaan nga ng misyon na gagawin nila sa chapter na ito dahil mawawalan nga ng focus dito si Sarada. Nakita nga natin ang Team 7, Sarada, Konohamaru at Mitsuki, kasama si Araya at Yodo, na tinititigan nga nila dito ang humanid Shinju na si Ryu at Matsuri, na tinitignan nga rin dito yung palaka ni Boruto at Kashin-Koji na nasa gitna nga ng desyerto ng Land of Wind. Dito nga binanggit ni Matsuri na ayon nga raw sa trees o mga puno, si Boruto nga raw ang naglagay ng palaka na ito dito. Nagtaka nga si Ryu kung ano nga ba yung tinutukoy na puno ni Matsuri, desyerto nga ito. Dito nga sinabi ni Matsuri na kahit desyerto nga ito, ay puno pa rin ito ng mga trees o mga puno dahil may mga puno o ugat pa nga rin na tumatakbo sa ilalim ng lupa. At itong mga puno nga raw na ito ang nagsabi na si Boruto nga raw himself ang may-ari ng palaka na ito, at ito nga raw yung makakatulong sa kanila upang mahanap si Boruto. Gamit nga raw yung boses ng puno na nasa-sense ni Matsuri ay mahanap nga raw nila si Boruto. Nakumpirma nga dito ng buong team na si Boruto nga ang target nitong si Matsuri at Ryu, at dito na nga sila naghanda para simulan nga ang pag-execute ng kanilang misyon. Pero dito nga ay makikita nga nating distracted pa rin si Sarada. Ang plano nga ng team na to ay talunin nga si Ryu at Matsuri. Patayin ng dalawa na to basically upang ma-retrieve nga nila ang Thorn Soul Bulb. At itong Thorn Soul Bulb nga yung magiging susi upang maibalik nga sa normal ang sitwasyon ni Mawagi at Shinki na kasalukuyan ngang nakatrap at walang mali na naging mga puno. Dito nga lumabas ang Team 7 habang naiwan nga si Araya at Yodo na nagtatago. Dito nga na-recognize ni Matsuri si Konohamaru, ang kanyang target na paslangin o i-devour supposedly. Gusto nga sana ditong labanan at paslangin ni Ryu ang Team 7. Tinanong nga niya yung kanyang senpai na si Matsuri kung ano yung dapat nilang gawin. Pero dito nga ay may biglang naramdamang kakaiba si Matsuri. Bigla nga siyang nag-blush at nahiya. Isa nga itong bagong sensation at emosyon para kay Matsuri dahil in fact ay kinikilig nga siya towards dito kay Konohamaru. Ngunit hindi nga siya pamilyar dito sa feeling na ito dahil itong bagong emosyon at feelings nga niya ay naman lang niya mula sa kanyang original version na si Mowagi na may gusto nga rin kay Konohamaru. Nagulat nga dito si Ryu dahil parang may mali nga raw dito kay Matsuri, pero makikita nga natin dito na hindi na nga nagulat at nasurpresa si Konohamaru dahil alam nga niya na ganito na yung mangyayari in the first place. Dahil bago nga ang mission na ito ay nagmeeting nga si Konohamaru at ang Hokage na si Shikamaru. Dito nga binigyan ni Shikamaru ng crucial intel si Konohamaru patungkol sa importansya ng pag-retrieve o pagkuha ng Thorn Soul Bulb upang mailigtas nga si Mowagi at Shinki, na kung saan kapag hindi nga raw nila nagawang ma-retrieve successfully itong mga Thorn Soul Bulb ay patuloy nga na mare-resurrect muli itong mga Shinju kahit ilang beses nila itong patayin, tulad nga raw ng nangyari kay Hidari na kahit nga nagawa siyang mapatay ni Boruto before ay ngayon nga raw ay siguradong muling buhay na uli si Hidari dahil hindi nga nila nagawang ma-retrieve ang Thorn Soul Bulb. So basically, subdue the Shinju and retrieve the Thorn Soul Bulbs. Ito nga raw yung kanilang objectives. Naiintindihan nga raw ito ni Konohamaru, ngunit hindi nga niya mapigilang maitanong kung saan nga raw ba nanggaling itong mga detalyadong impormasyon ni Shikamaru dahil kahit nga raw yung interrogation nila kay Boruto ay hindi nila nagawang makakuha ng ganito kalalim na impormasyon. Pero dito nga ay binanggit ni Shikamaru na hindi nga raw niya pwedeng i-reveal ang lahat ng patungkol sa intel na ito at kailangan na lang daw talagang magtiwala ni Konohamaru sa judgment ni Shikamaru in terms of accuracy ng mga impormasyon at kung ano yung mga detalye na pipiliin niyang i-reveal. Dito nga ay hindi na nakapagreklamo si Konohamaru at dito nga ibinigay ng Hokage ang execution plan o strategy. Ang mga Shinju nga raw ay mayroong high combat abilities at mayroon nga raw silang specific targets such as Sarada at Konohamaru, kaya wala nga raw silang choice kundi ituring ng mga kalaban itong mga Shinju at talunin sila. Yet, itong pagiging villain o masama nga raw ng mga Shinju is only relative
meaning hindi absolute. Dahil wala nga silang kabuuang ebidensya na itong mga humanoid Shinju o mga halimaw na ito ay evil o masama talaga yung nature. Dahil ang mga Shinju nga raw ay similar o kanilang maikukumpara sa mga newborn o newly born na mga sanggol, na mga animal o wild beasts. So parang lion, tiger or something similar. Lion cubs, tiger cubs, basically wild beasts. Hindi nga raw totally evil itong mga Shinju. Sadyang sila nga lang ay mga hayop na may natural na survival instincts, at least sa ngayon. Ngunit dahil meron nga silang mapanganib na lakas at kapangyarihan, sila nga ay malaking threat para sa humanity. Kaya para talunin nga raw ang mga Shinju, kailangan nga raw kaibiganin ni Shikamaru at buong Team 7 ang mga Shinju. Win over them, tame them, paamuhin mo sila habang sila pa ay mga inosenteng cublings o mga babies, meaning madali pa silang utuin, and then betray them, traidorin mo sila. Isarado mo ang puso mo, huwag kang magpadala sa awa. Ito nga daw ang pinaka-perpektong plano. Consider them nothing but enemies, hanggang sa i-drop nga nila yung kanilang guard at defenses, so you guys can kill them. Kung si Naruto nga raw ang Hokage, ay hindi nga raw pipiliin ni Naruto ang ganitong klaseng strategy dahil masyado nga itong inhuman. Ngunit hindi nga raw si Naruto itong si Shikamaru. Yung style nga niya bilang Hokage ay hindi same as Naruto's. Ito nga raw kasi yung steps na kailangan niyang gawin upang iligtas ang humankind mula sa mga superhuman monsters na ito. Kaya dito nga ay nagbalik tayo at lumabas na nga dito ang Team 7. Nagpakilala nga si Konohamaru bilang leader ng ninja squad na ito. Pinakilala rin niya si Sarada at Mitsuki. Then dito na nga rin inintroduce ni Ryu ang kanyang sarili at si Matsuri na kinikilig pa dito. Nagpanggap nga ang Team 7 dito na hinahunt nga raw nila si Boruto upang maisip nga ng mga Shinju na parehas nga sila ng goal at magtiwala sila na dapat nga silang magtulungan. At dito nga ay hindi napigilang pumayag ni Matsuri. At dito na nga nila sinimulang gawin yung kanilang strategy na paghiwalayin nga ang dalawang Shinju dahil hindi nga nila kayang labanan yung dalawa na ito ng sabay. Kaya dito nga sinabi ni Konohamaru na para mahanap nga raw si Boruto ay kailangan nilang mag-spread o separate upang tumaas yung chances na makita nila si Boruto. Inaya nga ni Konohamaru dito na samahan siya ni Matsuri, at dahil hindi nga maintindihan ni Matsuri yung kanyang nararamdaman at distracted nga siya, wala nga siyang nagawa dahil first time niyang ma-feel itong mga kilig at romantic emotions na ito. Ito nga guys yung naging advantage dito ni Konohamaru, kaya hindi nga makatanggi dito si Matsuri. Habang itong si Ryu naman ay nauturin at naisama rin ni Sarada at Mitsuki. Successful nga nilang nagawa yung unang part ng kanilang misyon, ang separation ng dalawa. Dito nga ay makikita nating magkasama si Matsuri at Konohamaru. Matindi nga yung blush dito ni Matsuri at kinakausap nga siya dito ni Konohamaru. Basically manipulating Matsuri. Natanggapin nga yung mga feelings niya na nararamdaman sa kasalukuyan. At the same time is stalling strategy ang tawag dito. Binibigyan niya ng oras itong si Sarada at Mitsuki at yung dalawa pang ninja ng Sand Village upang mapaslang si Ryu. Then nalipat nga tayo dito sa palaka ni Koji na nasa katawan nga ni Ada. Dahil kailangan nga ni Koji ang Senrigan ni Ada upang mapanood nga nila kung ano yung mga nangyayari sa Land of Wind. Then dito nga natin nakita si Koji at Boruto sa kanilang hideout. Sinabi nga ni Koji na successful nga raw ang pagsaseparate ng Team 7 sa dalawang Shinju. Ang ideal na future nga raw na mangyayari dapat dito ay mapapaslang ni Sarada, Mitsuki, Araya at Yodo si Ryu. Then matapos nga ito ay babalikan nga nila si Konohamaru upang paslangin naman si Matsuri. Pero tinanong nga ni Boruto kung ano nga ba yung chances na mag-fail itong Team 7. Sabi nga ni Koji na maliit nga lang daw yung chance na mag-fail sila. Pero hindi nga kita yung mata dito ni Koji habang sinasabi ito, implying something. Ano nga kaya ito? Nagsisinungaling nga ba si Koji? Well, either way, sabi niya dito, hindi nga daw dapat tumulong si Boruto. Dahil tulad nga ni Himawari, once na maging parte nga raw si Boruto ng battle na ito, ay siguradong tutulong nga si Jura. At kapag nangyari yon ay sigurado nga raw si Koji na sa future version na ito, ay mamamatay si Boruto. At hindi nga raw ito pwedeng mangyari. You are the one we cannot afford to lose. Matapos nga yan ay napunta nga tayo dito sa Konoha, na kung saan makikita nga natin si Jura na nasa loob nga ng bookshop na kung saan napuntahan nga niya before. Ito rin yung same shop na pinuntahan niya sa chapter 8. Binalikan nga niya ito upang bumili ng mga libro na gusto niyang basahin. Ang malupit nga dito guys ay nagbayad si Jura dito. Panis. Keep the change pa nga raw para sa mga future purchase. Tama nga talaga si Shikamaru na hindi nga totally evil ang mga Shinju. Sadyang relative lang talaga yung kanilang treatment.
Pwede ko pa itong i-explain ng mas detalyado sa mga susunod na videos para mas maintindihan nating lahat. Then matapos nga ay napunta nga tayo dito kay Amado na nakatingin nga sa kanyang screen monitor. Nang biglang ang dumating si Kawaki at kinuha yung kanyang sigarilyo. Then sinalya at sinakal nga niya si Amado dito. Maraming araw gustong itanong si Kawaki kay Amado. Pero ang unang dapat gawin nga daw ni Amado is to draw out yung lahat ng kapangyarihan ni Kawaki. Finally, maire-release na nga yung limiter ni Kawaki. At dito nga nagtatapos itong chapter 17. Ang angas 'di ba kahit hindi ganun ka-action, marami namang info ang inilabas. Comment down below guys kung ano yung opinion nyo sa chapter na ito at ano yung mga thoughts nyo. Dahil gagawin ko nga yun ng video at sabay-sabay nating i-analyze.